Ito na ang umpisa para tayo ay maging one house na lang, unicameral. Hindi na tayo, wala ng Senado, wala ng Kamara, one house na lang. Nabanggit niyo po minsan, sir, sa isa pong post sa social media na isarado na ang Kamara at Senado. Bakit po kayo umabot, sir, sa ganoong ideya na kayo po ay sitting senator po ngayon? Kasi ang trabaho namin ay gumawa ng batas. Opo. Hindi magturuan. Hindi mag-away sa iba't ibang news outlet. Kung ganito lang ang gagawin namin, magtayo na lang kami ng mga show. Mag-talk show ka na lang. Wag tayong nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Tayo ay sinisweldohan para gumawa ng batas. Hindi mag-expose. Pag-expose mo naman, ano naman ang nangyayari? Wala naman. Yung flood control. Ano nangyari? Doon sa flood, wala naman ang din nangyari. Sa akin po lang, kung ganito din lang, wag na tayo mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Sarado na lang natin. At mag-con-con na lang tayo. Tayong lahat. Gumawa tayo ng... alam nyo kasi, nagkaroon tayo nung... nasa sa Constitution po yan na magkaroon tayo ng constitutional convention. Gumawa tayo ng bagong saligang batas. At paggawa natin ng saligang batas na bago, lahat ng natutunan natin ngayon, kung paano itong ating saligang batas ngayon, ay kung paano sinasalbahe ng mga mambabatas ngayon at mga politiko, palagay ko naman natuto na tayo. Makakagawa tayo ng saligang batas uli na mababantayan na natin. Yung mga una-una na, anti-political dynasty, number 1 yan. No? Pangalawa, dapat wala na talagang pakialam ang mga mambabatas sa budget. Wala na talaga para ano tayo. Siyempre, death penalty, sorry sana bumalik na yung death penalty. At para sa mga gagawa ng plunder. Ano? Ako, para sa akin, ito na ang umpisa para tayo ay maging one house na lang, unicameral. Hindi na tayo, wala ng Senado, wala ng Kamara, one house na lang. Pag unicameral po tayo, napakatipid po niyan. Siguro mga 2 trilyon ang matitipid po natin dyan sa budget. At higit sa lahat, maging federal na po tayo para pantay-pantay po. Yun po ang aking mungkahi.